Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. No? At ito po inyong likod. Ako pa rin, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Sa loob po na ilang sandali, mag-start na po tayo ng ating Bible Study. At praise God, napakahalaga, napaka-importante nito po ating papaksain. Ano? Ito po ay kung bakit si Jesus lang, si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Ano? Bakit walang kaligtasan sa Hinduism, Buddhism, Taoism, at sa napakaraming religions of the world, walang salvation. Bakit? Ano? And only Jesus Christ can save us. Bakit? Yan po ang ating pag-aaralan. At tayo po ay tumutungo sa malalalim na pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? This is a revelatory message from the Holy Spirit using the Word of God. So praise God, salamat po at purihin ang Panginoon. Welcome po tayong lahat. Ano? So, let's go. No? Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat sa araw nito, sa gabi ito na pinagkalubos sa amin to be with your presence. And your presence is with us. And we abide in your presence. And we receive the fresh anointing of wisdom and revelation. Salamat po, Panginoon, na even the Holy Spirit is present, Lord, to teach us once again tonight. We receive wisdom, knowledge, understanding from the Holy Spirit through your words. Lord, anoint us tonight, and those who are sick, let them all be healed, for you sent your words and healed us. I am the Lord who heals you. Sabi mo po sa Exodus 15:26, you are the God who heals us from all sickness and disease. Ikaw po ang Diyos na nagpapahaba ng aming buhay. With long life, you will satisfy us and show us the joy of your salvation. Maraming po salamat, Panginoon, sa ipong presensya na kasama namin ngayong gabi sa pag-aaral namin sa isalita. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. Pagpalain mo rin po si Pastor Luis Baldomaro at sa kanyang awit na anointed, Lord. Nawa maka-compose pa siya ng maraming anointed songs kagaya ng amin pong lagi pinapatugtog na yun. Thank you, Lord, for blessing his life. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen and amen and amen. Okay, salamat kay Pastor Luis Baldomaro sa kanyang komposisyon, Ikaw ang Aking Buhay. Ano? Thank you. At punta na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta tayo sa ating convert natin sa Bible itong ating gadget. Ano? So sa ating pong pag-aaral, this is part 2 ng ating pong paksa, Why Jesus is the only Savior of the world. No? Tinatalakay po natin ito. Napakalaga po nitong paksa na ito kasi marami, kahit matatagal ng Kristiyano, even mga pastor, mga evangelist, matatagal na sa ministry, pero yung revelation knowledge na only the Holy Spirit can give us, kapag minsan ay hindi natin nakikita pa, ano? Hindi po tayo nagmamarunong o kino-compare natin at sarili, but we thank the Holy Spirit for teaching us, for revealing us even the hidden things of His Word. Hindi tayo nagmamarunong o kino-compare natin at sarili. Pero, totoo po sinasabi ko, pag-aaralan po natin ang mga malalalim na bagay na kasagutan, bakit si Jesus, siya lang ang tanging tagapagligtas? Bakit walang maliligtas sa ibang relihiyon kagaya ng Islam,
Buddhism, Hinduism, Shintoism, and other even 1,000 religions of the world. Without Jesus Christ, bakit walang maliligtas? No? Alam mo, si Jesus na parito sa mundo 2,000 years ago, God became a man 2,000 years ago, and His name is Jesus. Naparito siya sa mundo natin, no? Not establish another religion, kundi upang abutin tayong tao na mga makasalanan at bigyan tayo ng chance na maligtas, makabilang sa pamilya ng Diyos at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang binigay sa atin ng Diyos na tsansa, no, sa ating buhay. We only live once, no? And after this life comes the judgment of God. Pag inabutan ka ng kamatayan at judgment of God, na hindi ka nakakilala sa Panginoon or hindi mo naisuko ang buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin, Jesus did not become your Lord, God, and Savior, at ikaw ay nasa kabilang buhay na, wala nang chance para maligtas. Lahat na nasa impyerno, hindi na pwedeng bumalik pa at magkaroon ng another life. No? Yun ang isang kailangan natin maintindihan lahat ng tao. We only live once, and after this life comes the judgment of God. Kaya hindi po gawang biro ang mabuhay sa mundong ito. Kung mabubuhay tayo, no, binigyan tayo ng Diyos ng free will or freedom to choose our destiny. Tayo ang mamimili ng ating destiny, ano? Hindi po ang Diyos. I'm sorry to tell you, mga kaibigang Calvinist, mali yung aral nyo na sinasabi nyo, ang Diyos ang namili ng iniligtas. Hindi yan ang Biblia, hindi yan ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, binigyan ng Diyos tayong mga tao ng karapatang pumili. No? Kung ano ang pipiliin natin, buhay o kamatayan. Kung sinong pipiliin natin, si Jesus o ang diablo. No? We have the right to choose our destiny. Choose the devil, and you will be judged in the future. You will be thrown into the lake of fire kasama ni Satanas. Ang lake of fire, nilikha ng Diyos, hindi para sa lahat ng tao, no? Nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Sinabi sa Bible yan. Nadamay lang po ang tao, no? Nadamay lang ang tao, pero hindi para sa atin yan. At ang perfect will of God for us, sa ating mga human beings, is to be with God forever, to have eternal life. Yan ang gusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, lahat ng tao makakilala sa Kanya at maligtas. Yan ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire that all people be saved and come to the knowledge of the Son of God. No? Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya, nasa sa atin po yun. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi ng Panginoon, saksi ko ang langit at lupa. At sabi ng Panginoon, naglagay ako, referring to our world, to our life in this world. Naglagay ako ng buhay at kamatayan. Life and death. Blessing or curses. Mamimili daw tayo. At nagbigay ng tip ang Diyos. Choose life so that you and your descendants may live forever. Binibigyan tayo ng Diyos ng tsansa na piliin ang buhay. Ngayon, paano natin mapipili ang buhay? Paano tayo magmamana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, choose life. Now, who is this life? John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life.
no person can come to the Father except by me or except through me. So, tanging kay Jesus lamang pwedeng dumaan ng tao para makabalik siya sa Ama, sa Diyos. Para siya mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kailangan dadaan ka kay Jesus. No? Sapagkat siya ang only way, no, para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Not the religions of the world. And Jesus Christ is not a religion. He is Lord, He is God, and He is the only Savior of the world. So lahat ng tao gustong maligtas, makarating sa kaharian ng Diyos, mapabilang sa pamilyang Diyos, kailangan kay Jesus siya lalapit. Sapagkat siya ang inilagay ng Ama para tayo ay matanggap ng Ama, dadaan ka kay Jesus. No? Parang kagaya niyan, bago ka makapasok sa Amerika, you need a passport. And not only a passport, kailangan meron kang visa. May tatak na visa yung iyong passport. Bakit? Kahit meron kang passport pero walang visa na nakalagay sa passport mo, hindi ka papapasukin sa bansang Amerika. No? Ganon din ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang passport o ang religion parang passport. Kahit meron kang religion, may passport ka, hindi ka pa rin uubra. Hindi ka papapasukin sa kaharian ng Diyos. No? Ang kailangan mo, hindi basta religion. Ang kailangan mo, visa. Ganun din papasok sa Amerika. Ang kailangan mo, hindi lang passport. You need a visa, US visa, para papasukin ka sa Amerika. Ganun din sa kaharian ng Diyos. Kahit meron kang relihiyon, meron kang passport, pero wala kang visa, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang visa? Jesus Christ is our visa para tayo papasukin sa kaharian ng Diyos. Without this visa, without Jesus Christ, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No person can come to the Father except by me or except through me. Okay? Now, let's dive into our topic. Sabi sa Acts 4, verse 12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind, but by which we must be saved. Walang kaligtasan sa anumang bagay, sa anumang paraan, o sa anumang relihiyon. No? Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ating mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Jesus. Tanging si Jesus lang ang only way to our salvation. Wala nang iba. Ang tanong ay, bakit siya lang? Sabi ni Ofra, sa kanyang maling paniniwala, ang Diyos daw ay naglagay ng iba-ibang tagapagligtas o iba-ibang way sa iba-ibang bansa para maligtas lahat ng tao. Meron sa Hinduism o sa Buddhism ay si Buddha, meron naman sa ganito relihiyon ay si ganito. May kanya-kanya, pero iisa lang daw yun at lahat daw ng mga ways na yon o mga prophets na yun na ginamit ng Diyos ay pamamaraan para ang tao ay makalapit sa Diyos. And that is 100% wrong. Hindi pwede kahit pa sinong propeta na mangaral na sabihin siya ang paraan para maligtas ang tao, he's a false prophet. Tanging si Jesus lang ang paraan para tayo ay makabalik sa Diyos, makapasok sa kaharian ng Diyos. At kapag ang isang tao na kay Jesus he accepted Jesus as to be his Lord, God, Savior, ang taong yun ay maboborn again. He will be regenerated.
babaguhin siya ng Diyos, ipapanganak siya sa kaharian ng Diyos. Yun po ang John chapter 3, verse 3 and 5. Except a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. Every one of us must be born again. Okay? Now, so, gaano katotoo na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas? Ganito po yan, ano? Kung bakit si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Una-una, no, babalik tayo sa Garden of Eden. Ang nangyari doon, tinalakay natin last week na rin, pero pasada natin ng konti. Nagkasala yung unang magulang natin, si Adam and Eve. No? Pinili nila na sumama kay Satanas. Kaysa sa kanilang creator na lumikha sa kanila, iniwan nila ang Diyos at sila ay sumama kay Satanas. Sa halip na paniwalaan nila ang salita ng Diyos, ang warning, ang instruction ng Diyos, na sinasabing sa lahat ng bunga ng punong kahoy, pwede kayong kumain except for that one tree. The fruit of the tree of knowledge of good and evil. Bawal yan. Hello? Pero sa lahat ng bunga, pinapakain. Hindi maramot ang Diyos. Except for that one tree. No? And nandun din ang tree of life na ang bunga, kapag kinain, man shall live forever. So, dalawang klaseng puno na supernatural na pagpipilian ng tao. Pero, mas ginusto ni Adam and Eve na piliin ang bunga, nakainin ang bunga na pinagbabawal ng Diyos. The tree of knowledge of good and evil. Sa Hebrew ay the tree of blessings and calamities. Or the tree of blessings and curses. Yan po ang sa Hebrew, sa original na Hebrew language. Kaya, nung kinain ni Adam and Eve, yung bunga ng blessings and curses, kung ano yung bunga, yun ang naging epekto sa tao at sa buong mundo, sa buong kalikasan. Affected lahat. Buong universe affected. Hindi lang tao. Ang tao nagpasimula na magkaroon ng kamatayan. Ang tao nagsimula na magkaroon ng pagtanda, paghina, pagtanda, at kamatayan o sakit, karamdaman, at kamatayan. Bunga yan ng kasalanan ng unang magulang natin. No? Ngayon, nabubuhay tayo. The time will come, isa-isa tayong mawawala. Ang pinakamahalaga dyan, habang buhay tayo, makilala natin ang tagapagligtas, the only Savior of the world, to be saved. So, lahat affected. Pati kalikasan at lahat ng henerasyon, lahat ng pinapanganak na tao ay nagmana ng kalikasan ni Adam and Eve. We inherited the sinful nature of Adam and Eve. At ang sinful nature na yan ay nakuha ni Adam and Eve kay Satanas. And that nature is the nature of the devil, the fallen nature, the sinful nature. Namana po natin yan. Kaya ang corruption na bunga ng kasalanan, minana ng nating tao, minana ng mundo. Kaya ang mundo, lahat ng bagay, including us, tumatanda, kumukupas, nasisira. Ang katawan natin, nasisira, araw-araw tumatanda. Pero ang pinaka-the best, makilala mo ang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa next life, ang pangako ng Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Hindi na yung katawang ganito na nasisira, nabubulok, tumatanda. Ang katawan na yun, pinangako ng Panginoon ay glorified body, designed to live forever sa buong eternity kasama ang Panginoong Jesus. Kaya hindi po tayo nag-aaksaya ng oras. Ito ang pinakamahalagang magagawa ng tao sa buong buhay niya. No? To immerse himself in the Word of God. To immerse ourselves in the presence of God. To serve God. No? At makinig ng salita ng Diyos. Ito yung pinakamahalaga. Kaya napakahalaga. No? Ilan ang mga Kristiyano sa church natin? Ilan ang members natin sa church natin? Pero ilan lang ang uma-attend sa ganitong Bible study. No? Nakakahiya sa Panginoon. No?
na merong ganito Bible study, tapos ikaw nagbababad ka sa Facebook, sa internet, ibang bagay, o sa ibang bagay ng mundo, o sa ibang mga kinahumalingan mo. Kristiyano tayo, binigyan tayo ng buhay na mahanggan. Dapat pahalagahan natin ang mga ganitong oras, ganitong mga sandali na ibinigay sa atin ng Diyos to know Him more, from glory to glory, to know Him more, from faith to faith, to know Him more, from grace to grace. Ito nga, itong paksa natin, napakalaga. Okay? So, balik tayo sa Garden of Eden. Ang nangyari, last week, tinalakay natin, ginamit ni Satanas ang katawan ng ahas para makatungtong siya sa planet Earth. Bakit? Sapagkat ang planet Earth belongs to man. And man is a spirit, not only is a spirit, we also, tayo mga tao, are physical beings. Spirit with this physical body. Kaya tayo ay taga-mundong ito, taga-physical world, kasi tayo ay mga physical beings, although we are spirit, we are being clothed with this physical body. Kaya adaptable tayo sa physical world. Si Satanas, ang mga angels, ang Diyos, they are all spirits. At ang ginawa ng Diyos nung nilikha niya ang unang tao, si Adam, pinamana ng Diyos sa tao ang mundong ito. This earth belongs to Adam and Eve. And supposedly, sa future generation. Pero nung makuha ni Satanas si Adam and Eve, nakuha rin ni Satanas ang planet Earth. At ang next step, na plano gusto ni Satanas na gawin, ay makakuha ng tree of life o yung fruit of the tree of life, nang sa gayon, pag nakain niya yon through Adam, nakain niya yon through Adam, hindi na siya pwedeng husgahan, hatulan, o pakialaman ng Diyos. And the devil will live forever sa buong eternity, na ang mundong ito belongs to him, will be his possession, na ang mundong ito ay magiging silbing, hindi paradise, kundi magiging silbing malaking basurhan, na mga kaluluwa, mga espiritu na may kabulukan, pero walang kamatayan. Ang tao hindi mamamatay. Ang tao, si Satanas, together with all mankind, walang kamatayan, will live on this planet forever. Pero may kabulukan. Sapagkat minana ng tao ang kamatayan at kabulukan. No? Ang tao sa panahon na yon, kalansay na, buhay pa. Nawala na yung kalansay niya, buhay pa rin, existing pa rin sa planet Earth at forever. Ang mundong ito ay isang marumi, mabaho, bulok na basurhan na paghaharian ni Satanas. Kung nangyaring napitas niya at nakain yung fruit of the tree of life. Kaya ang ginawa ng Diyos, para hindi mangyari yon, immediately pinalayas ng Diyos si Adam and Eve sa Garden of Eden, at immediately pinabakuran ng Diyos ng anghel na nagpapatrol sa paligid ng Tree of Life. Binantayan na ng Diyos yon para walang makapasok sa Tree of Life at makapitas ng bunga na yon. May nagpapatrol na angels, binabantayan, flaming sword. Kaya mabait ang Diyos. Inalis niya kagad si Adam and Eve. Kaya si Adam and Eve nagpatuloy ang buhay, dumami ng dumami, nanganak, at hanggang sa abutin tayo, we are all children of our first parent, Adam and Eve, and we inherited their nature. So anong paraan ng Diyos para mawala ang kalikasan ni Adam sa atin? Ang solusyon ng Diyos, you must be born again. So hindi na natin tatalakayin yan. Kaya yung pala ang solusyon. Born again is not a religion. Born again is experience with God kung paano tayo magiging ipapanganak sa kanan ng Diyos. And to be born again, you must believe and receive Jesus to be your Lord, your God, and your Savior. At pagsisihan mo lahat ng buhay na makasalanan mo, pagsisihan mo, and come to Jesus. Believe and receive Him to be your Lord, God, and Savior. Kapag sincere ka sa puso mo, I tell you kapatid,
ipapanganak ka sa kaharian ng Diyos and you will inherit eternal life. Okay? Now, bakit si Jesus lang ang only Savior of the world? Bakit hindi pwede si Buddha? Bakit hindi pwede si Muhammad? Ang sagot ay ito po. Nung magkasala ang tao, sino nagkasala? Kabayo? Aso? Diyos ba? Hindi. Nagkasala ang tao. So, ang justice ng Diyos, the court of heaven, the court of God's kingdom, ay humihingi ng fair na justice para mailigtas niya ang tao. Hindi makapasok sa planet Earth ang Diyos because the earth now belongs to the devil. No. Hindi makatungtong basta ang Diyos sa planet Earth because God is Spirit. No. Angels are Spirit. The devil is Spirit. Kaya ginamit ni Satan, illegal, pinoses niya yung katawan ng serpent. At nung maloko niya si Adam and Eve, yun, nagkaroon siya ng illegal, kahit illegal na right to stay on this planet. Kaya nandito siya sa mundong ito. Because of the sin of Adam and Eve. Now, man, our first parent, and all mankind, now belongs to the devil, including this planet. So, ano ang solusyon ng Diyos? Para makapasok siya sa planet Earth. God, ano nangyari? Ang solusyon? Kinailangan ng Diyos na magkaroon siya ng physical body para makatungtong siya sa planet Earth. At magkaroon siya ng legal ground or legal right. God can do all things. God is sovereign. Pero tandaan nyo, kung ano yung existing law na ginawa niya, even God submit himself to his own law. Because God is fair. God is a just God. Kaya ano, ibigay niya ang mundo kay Adam hindi niya basta makuha. Dahil napapunta kay Satan. God is fair. He's a just God. Kung ang Diyos ay kagaya ni Satanas, hindi basta inagaw niya ang planet. At sa matuwid na paraan, kailangan maibalik ng Diyos ang planet Earth and all mankind sa Kanya. Anong paraan? The only way is, He must become a man. He must clothe himself a body which is flesh and blood body. Kaya ano nangyari? Mababasa natin sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Who is this Word? Hindi pa Jesus ang pangalan niya. Word of God. Naging Jesus ang pangalan niya nung siya'y nagkatawang tao na. Pinangalanan siya na Jesus. At nung pinangalanan siya na Jesus, buong authority ng Kingdom of God, buong kapangyarihan ng Diyos, buong everything, all riches and wealth of God's kingdom, nasa pangalan ni Jesus. All power and authority of God's kingdom, nasa pangalan ni Jesus. Lahat ng meron ng Diyos, nandoon sa pangalan ni Jesus. At yun ang pangalan na binigay kay Jesus, the Word of God, para mapabalik ang tao sa Kanya. At para ang tao ay magmana ng buhay na walang hanggan. Through the Lord Jesus Christ. So bakit si Jesus, o bakit kailangan si Jesus magkatawang tao? Sapagkat ang justice o ang court of heaven ay nangangailangan, gusto niya mailigtas ang lahat ng tao sa mundo sa legal na paraan. At ang legal na paraan ay nagsasabi na ang tao ang nagkasala. So kailangan merong tao rin nasasalo sa kasalanan ng unang magulang, tao na magre-represent kay Adam and even to all mankind, kailangan mayroong tao na magre-represent.
tao na magiging substitute, aako sa kasalanan ng tao. At kailangan ng aako na yan at magre-represent na yan sa buong mankind, sa buong lahi ng tao, ay tao rin. Kailangan 100% human being. Hindi pwedeng ang Diyos lang, magiging illegal sa Diyos. At pwede sabihin sa taras, ang daya mo Diyos, akala ko you're holy and righteous and just and honest. Bakit? Basta mo kinukuha ang tao sa akin. Bakit inililigtas mo ang tao hindi sa legal na paraan? Kita nyo? Tuso yung kaaway natin. Kaya ang Diyos dumaan sa legal na paraan. Kahit mahirap. God became a human being. John chapter 1 verse 14, and the Word became a man. And His name is Jesus. So, tao ang ililigtas. All mankind must be saved. God must save all mankind, even the future generation. Kailangan may ligtas sa Diyos. And there's only one way. Through a human being. At ang qualification ng tagapagligtas, number 1, he must be a man, tao. Number 2, he must be sinless, walang kasalanan. So, a sinless man ang qualified to become the Savior of the world. Totoong tao. Ang tanong, sino namang tao sa mundo ang qualified to become the Savior of the world? Sinasabi sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala sapagkat lahat ng tao nagmana ng sinful nature of Adam and Eve, which was the nature of the devil. So lahat ng tao ay makasalanan. Sino ang qualified na tao na sinless, walang kasalanan? Wala. Sapagkat lahat ng pinanganganak sa mundo ay merong DNA ng dugo ni Adam, which was a sinful blood. Tayo may DNA ni Adam and Eve bago tayo ma-born again. Kaya nga kinailangan tayo ma-born again para mawala yung DNA, the sinful blood of Adam or the sinful nature of Adam. Para mawala ang solusyon Diyos, we must be born again. At pinanganak na tayo sa karang Diyos. Supernaturally. Ngayon, ang paraan ng Diyos, tao ang magliligtas sa lahat ng tao sa mundo. Taong walang kasalanan. Sino yan? Walang ganyan sa mundo. Lahat ng tao ay galing kay Adam and Eve. And every one of us inherited the sinful DNA, sinful blood of Adam. And the blood of Adam was connected to his sinful nature. Sino sa atin ang pwede? Wala. Kaya nga hindi pwedeng tagapagligtas si Muhammad, si Buddha, si Confucius, and all those founders of those religions of the world, walang qualified na maging tagapagligtas. Sapagkat lahat tayo ay anak ng kasalanan. So, sino ang walang kasalanan na pwedeng mag-represent to us, to all mankind? Sino ang walang kasalanan na pwedeng mag-represent at maging substitute natin na akuin ang ating kasalanan at dalhin niya sa kanyang sarili at siya ang mamatay, siya na ang parusahan, wag lang ang lahat ng mankind. Wag lang ang lahat ng tao sa mundo. Sino ang qualified to become the Savior of the world? Number 1, he must be a 100% totoong tao. Pangalawa, tao na walang kasalanan. Pamula sa tiyan ng kanyang ina, walang kasalanan. Sino ang tunay na tao? Yung nanggagaling, lumalabas sa tiyan ng kanyang nanay. Yun yung tunay na tao. No wonder kung bakit si Jesus ay ipinanganak ni Mary at iniluwal ni Mary. Ang pagkakaiba nga lang, si Jesus hindi connected sa lahi ni Adam.
Si Jesus walang sinful blood of Adam. Paano nagkatawang tao si Jesus? Ang solusyon lang ng Diyos, walang qualified na human being, siya mismo lang ang tanging banal at sinless. So siya lang ang qualified. Ang problema, hindi pwedeng ang Diyos. So anong ginawa ng Diyos? God became a man. And His name is Jesus. Paano siya nagkatawang tao? Sa legal na paraan. Isang araw, dumating si Angel Gabriel kay Mary, dinala ang good news. Mary, ikaw ay magdadalang tao, manganganak ka ng batang lalaki, and his name will be called Jesus, or Emmanuel, God with us. Yung salita na yun, nagdala-dala, yung balita dala-dala ni Angel Gabriel, was the word of God. And that word was the seed of God. Alam niyo, ang word of God, tinatawag sa Bible na the seed. Seed of God. That word, that good news, that message was the seed of God. Dala-dala ni Gabriel. Nung tanongin ni Mary, paano mangyayari yun? I'm still a virgin, I'm still engaged to be married. Yung jowa ko si Joseph, engaged pa lang kami para ikasal. No? Paano mangyayari yun? Dalaga pa ako. Nagtataka lang si Mary. Pero hindi siya nagdududa. Sumagot si Angel Gabriel. Magdadalang tao ka sa pamagitan ng Holy Spirit na yuyong-yung bababa sa iyo at lulukob sa iyo. Lilim-limang ka ng banal na Espiritu. Yung pala ang paraan ng Diyos. Nung maintindihan ni Mary, ay supernatural pala ito. Alam sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Mary accepted the truth. Mary accepted the seed of God na dala-dala ni Angel Gabriel. At nung tinanggap niya sa kanyang puso, yung seed of God, the word of God na binanggit ni Gabriel, sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyo sinabi. Mary accepted that seed into her womb, into her heart. And that seed became the Lord Jesus Christ. And that seed became a human being. And his name was Jesus. Sa legal na paraan. Si Satan po, hindi po siya taga rito. Dayuhan siya. Siya ay dumaan over the bakod. Tingnan nyo, sabi ni Jesus, ha? Sabi ni Jesus, teka, nawala. Sabi ni Jesus, eto, John chapter 10, ano? Sabi ni Jesus ganito, truly, truly, I say to you, the one who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. Sabi ni Jesus ganito, medyo malalim yung sinabi niya. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang sino man na hindi dumaan sa pintuan, kundi nag-over the bakod, sa bakod ng sheepfold, sa bakod ng kulungan ng mga tupa, siya ay magnanakaw. A robber. And who is that robber? The devil. Si Satanas nag-over the bakod. Hindi siya dumaan sa pintuan. At tuloy natin verse 2. The one who enters by the door is a shepherd of the sheep. Sabi ni Jesus, pero yung dumadaan sa pintuan ng sheepfold, dumaan sa pintuan, siya yung tunay na shepherd ng mga tupa. Listen mga kapatid. Ang tunay na shepherd, dumaan sa pintuan ng kulungan ng tupa. Ang magnanakaw, hindi dumadaan sa pintuan, nag-over the bakod. Listen mga kapatid, sabi ni Jesus again, but the one who enters by the door is a shepherd of the sheep.
Si Satan, hindi siya shepherd of the sheep. Magnanakaw siya. Ninakaw niya si Adam and Eve. Ninakaw niya ang all mankind. Ninakaw niya ang planet Earth. Magnanakaw talaga siya. John chapter 10 verse 10, sabi ni Jesus, the thief ang magnanakaw na parito, ang mission niya, to kill, to steal, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Kita nyo? Ang sama ng mission ni Satanas dito sa mundo, pero ang ganda ng mission ni Jesus to give us life. Tuloy natin. Noong si Satan ay pumarito, nag-over the backwards siya sa planet Earth. Dumaan siya sa illegal na paraang, pinoses niya, ginamit niya ang katawan ng serpent. Wala namang kapahintulutan ang Diyos. No? Basta na lang siya pumasok sa planet Earth, ang kinasangkapan niya para makatungtong siya sa lupa with physical body is the physical body of a serpent. See? At tuloy-tuloy na naghari-harian siya dito sa mundo. He became the God of this world. Nung magkuha na niya si Adam and Eve and even this planet. Inangkin na niya. Kaya hanggang ngayon nandito siya. Hindi pwedeng husgahan basta ng Diyos si Satan, itapong kagit sa dagat-dagat po. Kasi lahat ng nagmana ng kalikasan niya, madadamay sa kanya. Kung si Satanas hahatulang kagad sa lake of fire right now, eh lahat ng all mankind must be judged also together with the devil. Sa hindi pa panahon, mapipilitan ng Diyos na pati lahat ng nadamay, lahat ng merong kalikasan ni Satanas, lahat ng mga naging anak-anakan ni Satanas, must also be thrown into the lake of fire. Yan ang dahilan kung bakit naghihintay ang Diyos ng right time para husgan niya si Satan, kasi naghihintay pa ang Diyos na maraming bilang ng mga tao na pupuno pa sa kanyang kaharian. Naghihintay pa ang Diyos, binibigyan pa ng Diyos ang lahat ng taong lumapit sa Kanya at magmana ng kaharian ng Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya hindi pa hinato si Satanas, madadamay ang lahat ng lahi ng tao. Si Satan, nag-over the backward. Ginamit niya ang physical body of the serpent. Look at Jesus. Sabi ni Jesus, the one who enters the door is a shepherd of the sheep. Siya yung totoo na may karapatan na manirahan at maghari sa mundong ito. Siya yung totoo na may karapatan. Si Jesus. Bakit? Kasi the seed became Jesus in the womb of Mary. After 9 months, iniluwal ni Mary si Jesus. Sa isang paanakan, sa labor room, sasabihin nung nurse o doktor, naku, mister, yung misis nyo, 2 cm pa, ewan ko ano 2 cm, 3 cm, hindi pa po, nagle-labor pa rin. Nakalimutan ko na kung ilang cm para manganak. Hindi natin sinusukat ng daliri o ng kamay. After 9 months, si Jesus pinanganak. Dumaan siya doon sa pintuan. Alam niyo ba na pag sinabi nung nurse o doktor, yung si Mrs. po ay ang kanyang puwerta ay 2 cm pa lang o 3 cm pa lang. Ano yung puwerta? Doon lumalabas ang baby. Yun ang pintuan. At alam nyo, asaltang puwerta is a Spanish word, means door. The door. Puwerta. No? Yun ang sinasabi ni Jesus na legal yung pagkakatawang tao niya, yung pagiging tao niya, legal 100%. Kasi ipinanganak siya. Mula sa tiyan ng kanyang nanay, dumaan siya sa puwerta, sa pintuan, siya yung tunay na shepherd na qualified to become the savior of the world because he is truly a human being. Pero we must not forget that Jesus, although he's a man, he is God and God forever. He became a man 2,000 years ago to save us, to fulfill his mission. No?
Yan ang dahilan kung bakit Jesus Christ is the only Savior of the world. Hindi pwede maging Savior of the world ang mga founders ng mga religions like Buddha, Muhammad, no, Confucius, and other founders of those religions of the world. Hindi pwede. Only Jesus Christ can save us. Siya lang. Bakit? Kasi siya lang yung qualified to become the Savior of the world, the sinless man. No? God who became a man, the sinless man, no? who represents all mankind and became the substitute of all mankind. No, yan ang sinabi 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na Jesus was righteous, became sin, so that we who are sinners might become the righteousness of God through Jesus Christ. Nung si Jesus ay ipako sa krus, nakipagpalit siya ng posisyon sa atin. He was the righteousness of God. Nung siya nakapako sa krus, nakipag-exchange siya ng posisyon sa atin. We are sinners. He was the righteousness of God. Pero ang ginawa niya, He became sin. Naging kasalanan siya ng mundong ito. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan, ha? Naging kasalanan siya. He became the image of sin. Para sa kanya, ibuntun ng Diyos ang sumpa, ang galit, ang justice of God, ang curse, ang judgment na naghihintay to all mankind, ay saluhin ni Jesus on the cross. He became our substitute. Although he was holy, righteous, but then he became sin. Hindi sinner, ha? He became sin. Iba yung sin, iba yung sinner. Yung sin, yun yung image of the sin of the world na hinusgahan ng Diyos para wag na tayo husgahan. Ang doon sa krus, bumagsak ang judgment ng Diyos kay Jesus. Jesus, ang kanyang katawan, totally deformed. Lahat ng sakit, karamdaman, sumpa, kasalanan ng buong mundo, ipinataw kay Jesus. He became our substitute. Para ano? Para wag na tayo ang parusahan. He became sin so that tayong nanampalataya at sumama kay Jesus, might become the righteousness of God. Maging matuwid tayo, maging ariing ganap tayo, at magkaroon ng kapatawaran sa hustisya ng Diyos sa court of heaven. At naganap yan. Kaya lahat ng sumama kay Jesus ay nagkaroon ng kapatawaran, naging matuwid. At ang katuwiran natin ito, ibinihis sa atin. This is the righteousness of Jesus, ibinihis sa atin. Ngayon, hindi na tayo paparusahan sa likupan kasi binilang tayo ng Diyos as righteousness of God through the Lord Jesus Christ. Siya ang nag-represent to all mankind, siya ang naging substitute ng all mankind, siya ang naging Savior, the only Savior of the world. See? Now, bukod sa siya ang Savior of the world, because He was the Savior of the world, siya yung tumayo sa pagitan ng Diyos at tao. He became the mediator between God and man. Yan po ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. For there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus. Okay. Ang sabi ng INC, ang sabi ng Jehovah's Witnesses at iba pa mga cult religions and cult churches, you see that Jesus is not God. He is a man. Kasi sinabi sa 1 Timothy 2:5 that there is one God, may isa lang Diyos at meron lang isang tagapamagitan between God and man, the man Christ Jesus. Ano ngayon kung tawagin siyang the man Christ Jesus? Nangahulugan lang niya, binigyan ng emphasis, hindi na sinabing the God, Christ Jesus. Bakit? Kasi hindi nga pwede ang Diyos ang mamamagitan between Himself and man. Kailangan tao ang mamamagitan between God and man and all mankind.
At ang qualification ng mediator, he must be a man. Number 2, he must be a sinless man. Eh, sino ang qualified? Wala nga. Kaya ginawa ng Diyos, siya lang ang qualified because he's the only one na sinless. Ginawa ng Diyos, ginawa niya yung paraan. God became a human being through the Lord Jesus Christ. Yan dahilan kung bakit si Jesus, Diyos, naging tao. Jesus Christ hanggang ngayon is 100% God and also 100% man. Hindi po siya half God and half man. No. He is 100% Almighty God at the same time 100% man. At binigyan ng emphasis sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 that there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Na prueba na legal na may tumayo na isang tao between God and man. At sino itong legal na tumayo? The sinless man, Jesus Christ. Bakit hindi sinabing the God, Christ Jesus? Kasi hindi pwede tagapamagitan ang Diyos sa kanyang sarili. There must be a man who will stand in the gap, who will stand between God and all mankind. Eh, sino ang taong yan? The sinless man. Walang iba kundi si Jesus. The God who became a man. Kaya dito, pinakikita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, hindi pinapakita na mali naman ILC at saka iba. Hindi dito pinapakita hindi Diyos si Kristo. Ang pinapakita dito, legal na qualified si Jesus to stand in the gap, to stand as mediator between God and man because Jesus Christ is a man. See? At ang tatayo lang dyan, the only mediator, then the only Savior of the world is the Lord Jesus Christ. Hindi pwede si Buddha, hindi pwede si Muhammad. Lahat sila ay human beings na they inherited also the sinful blood, the sinful nature of Adam and Eve. Lahat tayo. Even Mary, even Peter, even Paul, even the 12 apostles, lahat tayo, we inherited the sinful blood of Adam. And even Virgin Mary, mismo sa kanyang bibig lumabas, sinabi niya na si Jesus ay kanyang Savior. Even Mary needs a Savior. Because even Mary inherited the blood of Adam. Yes. Eh kasi si Mary naman, anak ng nanay niya at tatay niya. Yung nanay at tatay niya, anak din ng nanay at tatay niya. At yung great-great-grandmother at father nila, anak ng great-great-grandmother. Pag tinrace mo ang lahi ni Mary, at merong talaan ng lahi ang mga Jews, matatrace mo, galing siya kay Adam and Eve. So, ano ibig sabihin? Mary also inherited the sinful blood of Adam. Even Joseph, even the 12 apostles, even lahat tayo. Lahat tayo kailangan natin Savior. Kaya sa bibig ni Mary lumabas na si Jesus is her Savior. See? Kaya si Jesus lang ang qualified to become the mediator and the Savior of the world. Walang sino man. At huwag tayong i-invento na kung sino-sinong ilalagay natin to become the Savior of the world, kayo mga tagapagtayo ng reliyon. There's only one Savior of the world, Jesus Christ. At huwag din tayong i-invento ng doktrina o paniniwala na lahat tayo ay pwede tumayo as mediator between God and man to save the world or to receive prayers na dadalhin natin sa Diyos. There's only one way para dinggin tayo ng Ama, and that is through the Lord Jesus Christ. Kaya tinuro sa atin ng Panginoong Hesus, when you pray in my name, the Father, God, will do it. When you ask in my name, the Father will do it. Inulit niya ni Jesus, when you ask in my name, I will do it. Ibig sabihin ni Jesus, pag kayo nag-pray sa aking pangalan, gagawin, tutugunin ng Ama. Inulit niya yan sa John. Kapag kayo humingi sa aking pangalan, gagawin ko. Dalawa ang pwedeng tumugon sa prayers natin. The Father and Jesus Christ. Kaya nga,
Kung lahat tayo sa mundo, sabay-sabay mananalangin, ang tanong, kaya bang dinggin ng Ama ang prayers natin? Yes. Why? Because God is God. How about Jesus? Pag tayo nanalangin sa pangalan ni Jesus, kaya ba niyan dinggin ang lahat ng prayers ng mga tao sa buong mundo? Absolutely yes. Bakit? Because Jesus Christ is God. Kita nyo, INC and Jehovah's Witnesses? Mali kayo. Kung si Jesus ay ordinaryong tao lang at hindi Diyos, ang tanong ay ito, paano maririnig at matutugon ni Jesus ang prayers na lahat ng tao sa mundo kung siya ay hindi omniscience, kung hindi siya all-knowing? And only God is all-knowing. Walang sino mang tao sa mundo ang all-knowing. God is omnipotent, all-powerful. God is omnipresent, can be present everywhere. God is omniscience, all-knowing. And God is eternal. Yan ang attributes of God na meron ng Diyos na wala ang tao. So if Jesus Christ is just a human being and not God, how come na pwede siyang tumugon sa prayers ng lahat ng tao sa mundo? Kaya bang gawin niya ng tao? Only God can hear our prayers. Only God can answer our prayers. Kaya dalawa yung pwedeng tumugon sa prayers natin. Sabi ni Jesus sa Gospel according to John, the Father and Jesus Christ. See? When you ask in my name, the Father will do it. When you ask in my name, I will do it. Proof that Jesus Christ is God. Okay. Now, pangalawang punto, why Jesus Christ is the only Savior of the world. Ito simple lang. Because it was Jesus Christ who paid the price of our sin. Not Muhammad, not Buddha, not Confucius, not Felix Manalo, not the founder ng Jehovah's Witnesses, not the founder ng Mormons. Si Jesus Christ lang ang qualified to become the Savior of the world. Why? Because He is the one who paid the price of our sins. Not Mary, not Joseph, not Peter, not Paul, not the apostles of Jesus, not the founders of those religions. Only Jesus Christ is the one who paid the price of our sins at siya lang kasi ang qualified na magbayad sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo ang sinabi sa Acts chapter 20 verse 28, ano? Be on guard for yourselves and for all the flock. Bantayan nyo ang inyong sarili at ang mga tupa ng Panginoon, among which the Holy Spirit has made you overseers. Binibilinan ang mga pastor ng mga churches. Bantayan nyo ang mga tupa ng Panginoon. Ano? Among which the Holy Spirit has made you overseers, na ang banal na Espiritu ang naglagay sa inyo dyan para maging tagabantay, tagapastor, tagapagpakain. Overseers ng mga tupa ng Panginoon. Alagaan nyo mga pastor, ang mga tupa ng Panginoon. Inilagay kayo dyan ng Holy Spirit to shepherd the church of God, para pagpastoran ang iglesia ng Diyos, the church of God, tinukoy ang Diyos. The church of God, kaninong church? Sa Diyos. Tinukoy ang Diyos. The church of God, which He purchased with His own blood. Ang church, ang iglesia ng Diyos na kanyang binili, binayaran sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Una, sinabi na ang church ay sa Diyos, church of God, na ang sabi, ang Diyos ang bumili, binayaran niya ang church, ang kanyang church, para maging para sa kanya, maging possession niya, binayaran niya ito.
ng kanyang sariling dugo. Sa English, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Anong punto rito? May napansin ba kayo? Ako, napansin ko. Ang napansin ko, ang church daw ngayon ay properties, possession of God, sapagkat ang church pag-aari ng Diyos. Na itong Diyos nito ay kaya naging pag-aari ng church kasi binayaran niya, binili niya ang church sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Kaninong dugo ang ibinayad para ang church ay kanyang matubos at maging para sa kanya? Dugo daw ng Diyos. See? Dugo ng Diyos. Ang tanong ito, kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Sabi sa Bible, God is a spirit. Wala siyang flesh and bones. Wala siyang flesh and blood. O wala siyang flesh and blood. Yes. Wala siyang laman at dugo. He is spirit. John chapter 4, verse 23 and 24. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Na sinabi dito, pinambayad daw ng Diyos para maging para sa Kanya. Binayaran niya ang church. Tinubos niya ang church with His own blood. Kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Simple lang. When God became a man, when God became a human being 2,000 years ago, and His name is Jesus. See? Another proof text, Acts 20:28, that Jesus Christ is truly God who became a man. Kaya si Jesus lang ang only Savior of the world kasi siya lang yung may karapatang maging Savior of the world. Kasi siya yung nagbayad. Tumubos sa ating lahat para tayo ay maging church ng Panginoon. Church is not a building. Church is not a place, a fellowship center, or a fellowship, or a hall, or a fellowship center. Church is people. Church is composed of called out people, mga taong tinawag mula sa makasalang madilim sa libutan at pinagsama-sama, gathered together and become one body of the Lord Jesus Christ. At tayong pinagsama-sama ng Panginoon ay tinatawag na isang katawan ng Panginoong Jesucristo, the body of Christ, and Christ is the head. At ang tawag sa ating church ng Panginoon. Church is people, not a building. At ang church daw ay binili ng Diyos ng kanyang dugo para tubusin tayo sa kasalanan, para tubusin tayo sa sumpa, para tubusin tayo sa kamay ng dyablo. And now we became the children of God, we became joint heir together with Christ. Romans 8:17. And all inheritance of the Lord Jesus. Listen, Jesus inherited all the riches and wealth of God's kingdom. Kailangan ba yun niya? Hindi. Why? Siya ang creator ng all kingdom. Siya ang creator ng kingdom of God, and all the riches and wealth of God's kingdom belongs to Him. Pero bakit nagmana siya ng all riches and wealth of God's kingdom? Everything in the kingdom of God belongs to Him. Bakit minana niya yun? Kailangan ba niya yun? No. Bakit niya minana? Ang dahilan, parang naibigay niya sa kanyang katawan. Sino ang katawan ni Jesus? Tayo na church. We became His body. The body and the head, they are now one. Colossians 1:18, Jesus Christ is the head of the body. Lahat tayong nasa katawan ni Kristo, lahat tayong bahagi ng katawan ni Kristo, ligtas na. And we belong to Jesus. We were purchased with His own blood. And we, as children of God, we inherited everything that belongs to Jesus. Everything that belongs to Jesus belongs to us right now. Romans 8:17. And as children of God, we became joint heir together with Christ, and everything na minanam ni Jesus belongs to us. Eternal life, God's kingdom, even strong. Revelation 3:21, sabi ni Jesus, ang sinumang manatili hanggang wakas, bibigyan ko ng tsansa na umupo sa aking trono. Alam niyo po ba, sabi ni Jesus, gaya ko naman na umupo sa trono ng Ama.
Ang trono ng Ama, trono ng Diyos. And only God can sit on the throne of God. Walang human being ang pwede umupo sa throne niya. How come? Bakit si Jesus nakaupo sa throne ng Ama? Simple lang, because Jesus Christ is God and He is the second person of the Godhead. Now, ang gusto mangyari ng Diyos, magkaroon tayo ng throne, mataas na throne, at gusto ng Diyos na ipamana sa atin ang trono. Not His throne, kundi magkaroon tayo ng trono na mataas, na tayo ay maghahari kasama ni Jesus. Sa anong paraan? Ginawa ni Jesus, naglagay siya ng sariling throne. And on that throne, lahat tayo pwedeng umupo pagdating ng final day, pagdating natin sa langit. Ang sino man manatili hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Listen, pag sinabing upo ka sa trono ng Jesus, you will reign together with Christ forever. Pag sinabing you are seated on the throne of Jesus, ibig sabihin, you have a kingdom, and your kingdom is the kingdom of Jesus Christ. You are one with Christ. His kingdom is now our kingdom. His throne will become our throne. Kasi hindi madamot ang Diyos. Gusto niya itaas ang tao na tayo ay aba na pinababa ng kasalanan ni Adam. Pero ngayon, itinatas tayo ng Diyos na sa mataas sa kalagayan na kung paanong tayo uupo sa trono ni Jesus. Mga kapatid, bakit si Jesus Christ lang ang only Savior of the world? I-summarize natin. Kasi siya lang ang qualified to become the Savior of the world. Kasi siya lang ang sinless human being sa planeta na ito na dumaan sa pintuan, dumaan sa legal na paraan, hindi kagaya sa tanas ng over na bakod. Pangalawa, si Jesus Christ ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Hindi ang mga apostles, not Peter, not Paul, not Mary, not John, Paul, George, Ringo. Napasobra. Only Jesus Christ. Siya nagbayad. He purchased us with His precious blood. Kaya, marapat-dapat lang na i-proclaim ng lahat that there's only one Savior of the world, and that is the Lord Jesus Christ, who paid the price of our sin, who purchased us with His precious blood. Walang iba. Hindi yan magagawa ni Buddha, ni Muhammad, ni Confucius, lahat sila makasalanan na kagaya natin. Pero Jesus Christ is perfect, sinless. He is God who became a man to save us from eternal lake of fire. And there's only one Lord, one Lord and Savior of the world, and that is the Lord Jesus Christ, the second person of the Godhead. God bless us, mga minamahal. So, hanggang dito na lang. Share this video. Please share this video to your friends, to your pastor's friend, to your relatives. Why? Kasi napakahalaga ng video na ito. Dito tinuturo natin ang sikreto, ang revelation ng Diyos, why Jesus Christ is the only Savior of the world. Marami po ang matatagal ng Kristiyano, hindi alam ito. Basta sumasakay lang. Kaya, He's the only Savior of the world kasi He is Jesus. Hanggang doon lang. Pero yung details ng nangyari, why? Bakit siya qualified to become the Savior of the world? Who is Jesus? He's not just an ordinary human being. He is God. God who purchased us with His own blood when He became a man. God bless everyone, mga kapatid. Maraming salamat. And paggamit tayo sa Panginoon, let's share this video to our friends, our relatives, and loved ones. God bless everyone. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa pag-aalam ng iyong salita. At salamat po. At tinuruan mo kami through this revelatory message from the Holy Spirit ay natutunan namin ang mga dahilan, the secret things of your kingdom, the deep things of the Spirit of God, nireveal mo sa amin sa gabi ito. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang mediator between God and man. And that is only the Lord Jesus Christ,
because He is the one na qualified to become the Savior, the only Savior of the world, to become the only mediator between God and man. Walang ibang pwedeng mamagitan. Only Jesus Christ, the only Savior of the world. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing to. Pagpalain mo lahat ng makarinig yung salita at even yung makakarinig pa ng video. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, receive the blessings of God. Shalom. Amen.